Hello, hello, Scorpio Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading para po sa October 20 hanggang 26. So Scorpio, simulan na natin. Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Temperance card. Beautiful. In the area of what you want, you have the Tower card. Yes, yes, yes. In the area of what you need, you have the Ten of Cups. Wow, napakaganda. In the area of what's affecting your current energy, you have the Hanged Man. In the area of your near future, you have the King of Wands. In the area of your challenge for the week, meron po kayo Nine of Pentacles. In the area of your fortune, you have the Empress card. Woo, napakaganda nito. Congrats po. In the area of your divine messages, you have the Queen of Wands. At ang outcome nyo po for the week, eto yun, mamaya sabay-sabay po natin siyang bubuksan at the end. But first, thank you muna Scorpio for not skipping the ads. Saka po sa mga nagdo-donate sa ating channel. Every time po na meron tayong free reading for Scorpio, malaking bagay po yan sa akin. So maraming salamat po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. So, at the bottom of your deck, you have the Emperor card. Kayo po ay tinatawag ng yung spirit guide this time to be brave enough, to have a bold move. Pagdating sa mga bagay na gusto mong buuin, gusto mong gawin, pagdating sa mga desisyon mo, kailangan ng katapangan mo this week, okay? Nakita ko rin dito, maging wais ka. Hindi porket gusto mong gawin tong isang bagay na to ay yun at yun lang ang gagawin mo. Sometimes, kailangan mong timbangin. Magtanong-tanong ka. Ganun ang emperor eh. Marami siyang advisors, di ba? So, parang mga hari, marami silang advisors, marami silang mga team, di ba? Meron silang mga grupo para pag-usapan kung tama ba yung desisyon ng king or emperor. So, ganun ka rin. Halimbawa, balak mong pumunta ng Japan, then talk to your kids, talk to your parents, talk to your husband or wife. Tanungin mo kung tama ba yung yung naiisip mong plano, parang ganyan. So, pag nakuha mo na yung mga opinion nila, that is your moment para timbangin kung ano yung next big move forward. Ikaw pa rin naman ang magde-decide. Ikaw pa rin naman ang kikilos at gagawa ng iyong sariling desisyon. Pero ang importante, wais ka. Bukas ka sa suggestion ng maraming tao at malawak ang isip mo sa tamang hakbang moving forward. Napakaganda ng yung Emperor card. Narinig ko rin dito, Scorpio, kailangan daw maging disiplinado ka this time. I don't know why. Sabi daw, huwag kang mainip, huwag kang mapagod, huwag lumaylay ang performance, huwag lumaylay ang effort mo, um, ang iyong paggawa sa isang bagay. Always show up every single day. Kung kinakailangan ka doon ng 7 a.m., be there in 7 a.m. Parang ganon. In order for you to gain that reputation, to gain that power, no? Para makita nila kung gaano ka ka-professional at gaano ka ka-dedicated sa ginagawa mo. Okay? In your center, you have the Temperance card. Yes, meron kang ginagawa this time. Meron kang pinagsusumikapan. At some point, hirap ka na, pagod ka na, at hindi mo alam kung paano titimplahin, paano gagawin. Some of you overworked, underpaid. Some of you underappreciated din. And minsan, iniisip mo, para saan ba to? Para saan ba tong ginagawa ko? Ba't ko ba to pinaghihirapan? So, always go back. Ano ba yung dahilan kung bakit mo pinagsumikapan tong bagay na ito? Kasi kita ko dito yung kayod mo eh. Ginagawa mo yung proseso, binubuo mo, kine-create mo. And then at some point, iniisip mo, bakit ko ba ito ginagawa? Nawawalan ka ng lakas, no? And you're gonna ask yourself, bakit ba? Bakit mo ba ginagawa yan? Baka sa anak, para sa future, para makaipon, para makabayad sa utang. Ano yung dahilan? Kapag naisip mo yung dahilan, lalakas ka ulit para gawin to. Magiging disiplinado ka ulit, kakaroon ka ulit ng kumpiyansa sa sarili mo para ituloy ito. Okay? Because this is a card of really parang unstoppable, unwavering energy para patuloy mong likhain, gawin hanggang sa matapos siya. Huwag kang mag-alala, matatapos yan, no? Tingnan mo naman ang fortune area mo. The creation card. Ibig sabihin, kung ano man itong nilalakad mo, binubuo mo, makukuha mo siya in your favor. Nasa fortune mo. So, kung meron kang nilalakad na papeles, dokumento, o kaya kontrata, o kaya negotiation, o kaya project, no? Kung ano man yung pinagpapawisan mo this time, huwag kang mag-alala. Mabubuo yan. Okay? Temperance card. Ano ang kailangan? Tiyaga, pasensya, hanggang sa matapos. Okay? So Scorpio, saan po kayo nanonood ng ating reading for today? Saan party po kayo ng Pilipinas o buong mundo nanonood? Comment down below and share sa ating comment section para malaman ko po kung saan nakakarating ang ating mga readings. Okay? The Temperance card,
The Knight of Cups, yes. Knight of Cups all about you offering yourself. Kitang-kita ko rito na ipakita mo sa kanila kung gaano ka ka-dedicated sa trabahong yan, gaano ka ka-dedicated sa bagay na ito, so that the offer may come in. Kasi pag maraming mga tao ang nakakita kung gaano mo pinapahalagahan, kung paano mo nilalaan ng sarili mo para lang makreate ito, marami ang bibilib sa'yo. At yung maraming bibilib na yan, whether maging kliyente mo yan, maging customer mo, para mapalago mo tong kine-create mo na ito. Narinig ko rin dito, if you could just offer yourself to the things na balak mong kunin sa life mo, darating yung mga bagong pintuan na mag-offer din sa'yo ng bigger things. Okay? Parang ito yung moment na tinetest ka ng tadhana eh. Kung hanggang saan ang kaya mong ibigay para mabuo ito. Kasi pag nabuo ito na yung parang floodgates, parang bubukas na yung tubig sa dam, aagos na yung maraming tubig, parang ganon. So, create with all of your heart, with all of your dedication. Pag natapos to, ganda lang resulta para sa'yo. In the area of what you want, you have the Tower card. Yes, gusto mo na magbago ang lahat, no? Gusto mo nang matapos, gusto mo na mag-transform sa isang magandang bagay. Pagod na pagod ka na siguro sa mga nangyayari sa life mo ngayon. Paulit-ulit na lang, no? Parang every single day, para ka ng robot. You're doing things at this time, at this time, at this time. Somehow nawawala na yung amor mo. Parang feeling mo sunod-sunuran ka na lang sa ibang bagay. And I don't know why. Dati mahal mo naman yan eh. Dati pinili mo naman yan. Pero ngayon parang unti-unting nalulusaw yung kumpiyansa, energy, and hope mo, no? Kasi parang wala naman nangyayari. Especially here, oh, with a stagnant card na Hanged Man to the Tower card. Parang feeling mo kasi stuck ka na dyan eh. Feeling mo parang walang gumagalaw, no? Walang advancement. And you want that to change. Gusto mo na magbago, gusto mo na lumipat siguro, o magkaroon ng aumento sa sahod, o gusto mo nang umandar yung inaasikaso mo. And with the Tower card here, ang payo sa'yo ng spirit guides mo, wag mong kontrolin. Okay? Don't control what's happening. Siguro, on the surface level, pakiramdam mo o nakikita mo walang nangyayari, pero underneath pala, nandoon yung pagbabago. So, hintayin mo lang daw. Don't force things. Don't control what's gonna happen because God's timing is the perfect time. Okay? So, daanan mo lang. Kung magabago, magabago. Kung aandar. Pero ngayon, kumapit ka sa pananalig na kung ano yung kaya mong gawin, yun ang gawin mo. Okay? Tower cards being clarified by the Two of Pentacles. Yes, ngayon tinitimbang mo. Kasi parang gusto mo ibalik yung balanse ng buhay mo. Halimbawa, trabaho mo 7 a.m. hanggang 5 p.m. Tapos may overtime pa, pakiramdam mo, nauubos yung oras mo sa traffic, nauubos yung oras mo sa biyahe, imbes na malaan mo sa pamilya mo, pagdating mo sa bahay, tulog na sila. So parang gusto mong ibalik yung balanse na may time ako sa trabaho, may time ako sa pamilya, may time ako sa sarili ko. Siguro last 5 months ka pa huling nakapag-day off, mga ganyan. So ramdam ko naman, Scorpio, yung hangarin mo na ibalik yung balanse ng buhay mo. Kaya gusto mong magbago siguro yung routine, gusto mong magbago siguro yung schedule mo, yung mga responsibility mo, gusto mo nang i-arrange o kaya yung sistema, gusto mo magbago para ma-cater mo yung mga bagay na pinapanghawakan mo. Some of you, gusto mo magbago yung budgeting mo, no? Yung expenses mo kasi pilit mong kinakaya yung pagbibigay ng pera para sa mga pangangailangan, and you want to have a flexible financial needs, which is good for you. Kita-kita ko naman na nag-iisip ka ng paraan and aware ka sa mga bagay na dapat mong asikasuhin. In the area of what you need, you have the Ten of Cups. You need to, alam mo, narinig ko, parang kailangan mo daw kumapit sa pamilya. Parang itong linggong ito is a time for you to be with your family more often. Okay? Bond with them, talk to them, ibalik mo yung sigla mo base sa na-absorb mong suporta pagmamahal ng pamilya. Siguro, matagal ka nang hindi nakikita sila, baka hindi ka pa nakaka-uwi sa bahay nyo, o kaya masyadong malaki ang oras na ginugugol mo sa trabaho. Naintindihan naman kita, trabaho yan, kaperahan yan. Pero itong linggong ito, parang make time daw with the family. I don't know why. Parang bigyan mo daw ng buhay at oras ang pamilya mo. Baka meron ka na nakakaligtaan with them. Baka bumalik yung sigla mo kapag nasa poder ka nila or nasa feeling ka nila, parang ganyan. Narinig ko rin dito na appreciate what you have. Okay? I don't know why. Bigyan ko naramdaman yung para lungkot mo, yung depression mo, o kaya dissatisfaction mo or disappointment mo sa life. But if you could just look back sa pamilya mo kung ano yung meron ka,
kung ano yung mga bagay na dapat mo ipagpasalamat, babalik yung sigla mo at babalik din yung pag-asa mo na ibibigay sa akin ni God yung gusto ko kasi binibigay niya sa akin yung mga bagay na nai-ignore ko pala, no? So ngayon, be happy, be glad, enjoy your life with your family, okay? Armas mo yan para makabangon ka ulit. Ten of Cups, the Seven of Swords. Yes, Seven of Swords, ramdam ko talaga yung lungkot mo, no? Lungkot kasi parang you feel like you're so abandoned, you feel like walang kumukumusta man lang sa'yo na parang, Nay, kamusta ka na? Ate, kamusta ka na? O kaya, Kuya, kamusta ka na? So, parang gusto mo maramdaman ulit yung kalinga nila and you don't want to feel so alone sa laban na ito. Either ikaw ay family, ikaw yung breadwinner, o kaya ikaw yung solong kumikita para sa pamilya, o kaya solo parent ka, at hinahanap-hanap mo yung kalinga ng pamilya mo na nandyan sila lagi para supportahan ka or asikasuhin ka or alalayan ka. Nakita ko rito na buksan mo ang sarili mo. Hindi sa lahat ng oras ikaw ang gagawa o ikaw ang kikilos. Um, ang narinig ko sa'yo, alam mo ko ano, learn to ask for help. Learn to tell them na kailangan ko kayo, na sometimes kailangan ko kasama ko kayo, katabi ko kayo sa higaan, magtawanan naman tayo, magbanding naman tayo. If you could just be open to them, ibibigay naman daw sa'yo yung kalinga at pagmamahal na gusto mo. Okay? Good for you. In the area of what's affecting your current energy, you have the Hanged Man here. The Hanged Man, kitang-kita ko rito, makakahanap ka na ng paraan para kumawala ka sa stagnancy na to. Okay? For a very long time, siguro ito mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, feeling mo stuck ka o walang nagaganap, walang nangyayari. Para sa'yo, ano ba dapat kong gawin? Bakit hindi umaayon sa gusto ko yung mga nangyayari, no? So ngayon, linggong ito, makakaisip ka ng paraan para magdire-diretso tong ginagawa mo, para magkaroon na ng movement, and handang-handa kang ilaan ng lahat para lang magtuloy-tuloy yan. And with the Hanged Man here, parang garantiya sa'yo, wala lang delay. Okay? Kita-kita ko rito, you have the power to gain back the momentum sa buhay mo para mailarga na yan. Narinig ko rin dito, kung ano yung may isip mong paraan para magdire-diretso yan, tapangan mo ang sarili mo, harapin mo, embrace it. Halimbawa, pangarap mong magtuloy-tuloy yung pangarap mo na mabuo yung bahay, pero nag-iisip ka parang kulang pang pera ko. Tapangan mo lang. Makakaisip ka ng paraan kung paano mo makukompleto yung bahay na yan, parang ganyan. So, you have to really brave and find solutions, okay? Page of Wands. Yes, Page of Wands talagang aabante. Aabante. May good news sa darating sa'yo because pages are cards of good news. So, Page of Wands may darating sa'yo na magpapa-ignite ng passion mo na parang, yes, dumating, sumigla ka ulit. At yung dumating na magandang balita na yan, ang magbibigay sa'yo ng pasulongkad, ika nga. So, hindi ka na stuck, okay? May bagong darating sa iyong balita or good information na magdire-diretso sa gagawin mo. Especially here, in your near future, meron po kayong King of Wands. Si King of Wands, parang andito ka sa position of power. Both cards are position of power. But with the King and Queen of Wands here in your cards, and also Emperor and Empress, parang katuwang kapartner kumbaga. So, makakaasa ka this week, meron tutulong sa'yo na partner. Pwedeng your lover mo, asawa mo, o kaya kapatid mo, katrabaho mo na talagang magkasangga kayo sa lahat ng bagay. So, meron kang makakatulong na talagang makakaunawa sa'yo. Emperor, Empress, Queen and King. Talaga namang ano tawag ito? Partnership, kumbaga. So, huwag ka mag-alala, may tutulong sa'yo this week para i-execute lahat ng gusto mong i-execute. Okay? With the King of Wands here, sabi dito, tapang, lakas sa loob, dedikasyon. I don't know why, kitang-kita ko meron kang bagong posisyon o bagong badge or bagong uniform, parang ganyan. And ikaw yung nilalapitan na lahat because alam mo yung gagawin, parang ganyan. Very, very dependent ang mga tao sa'yo. Lahat sila umaasa sa'yo, kumikiling sa'yo. Kung ano yung decision mo, decision na rin nila, parang ganyan. So, very, very valuable ka at very, very parang importante ka sa ginagalawan mong industriya or community na yan. Because your decision will affect everybody. So parang you're being called to be a leader this time, no, Scorpio? Because your leadership will matter. Napakaganda for you. The King of Wands, clarify natin to. King of Wands.
The Magician card. Woo! Kung ano naman daw yung binubuo mo, kinecreate mo, balak mong gawin, balak mong simulan, na ikaw yung leader, ikaw yung punong abala, ikaw yung creator, kitang-kita ko na magagawa mo yan. Magician card is a card of doing the impossible possible. Nasa iyo daw lahat ng tools, handang-handa ka na, ready-ready ka na, mag-take action dito. Huwag mo yung pagudahan ng sarili mo because you are ready to create kung ano man tong kinecreate mo in the near future. That position is swak na swak para sa'yo. Ikaw yung best person for that position. Okay? In your challenge, you have no boundaries. Wala ka daw, lagyan mo daw ng harang or limitasyon yung mga bagay sa paligid mo. Huwag mo daw hayaan na kinakayan-kayanan ka or inaapakan yung privacy mo. Mag-set ka daw ng boundaries at harang at guhit na maramdaman mo na nirespeto ka. Parang ganyan. Now, the message addiction, compulsive need despite negative consequences, get support and therapy, healing, liberation, and support. Pero ka daw mga bagay na ginagawa na kinakaadikan mo. Halimbawa, online games, mobile games na umaabot ka na ng 5 hours imbes na magtrabaho or asakasuhin ang mga obligation mo. Pwede rin mga inom-inom, sugal, o kaya sigarilyo, o kaya Korean novela, Netflix, inaabot ka na ng hanggang 2 a.m. imbis na matulog. So, meron kang mga bagay na ginagawa na excessive na, sobra-sobra na. In moderation ha, putol-putulin mo yan, importante. In your challenge, you have the Nine of Pentacles. Challenge to you this time to stand up for yourself and get what makes you happy. Okay, alam ko marami kang leadership roles this time. Marami kang gustong gawin na pagbabago sa buhay mo at meron kang inaasikaso na magpapaabante sa buhay mo. Pero sabi rito, take care of yourself. Hindi naman daw masama na bigyan mo din ng time ang sarili mo. Manood ka ng sine, manood ka ng... Pero sabi ko nga, in moderation ha, hindi pwedeng uubusin mo oras mo dyan. What makes you happy sa tamang paraan lamang, tamang oras lamang, to give yourself the time to appreciate yung mga pinagkakayudan mo o pinaghihirapan mo. Kasi syempre, kumakayod ka dyan, nagpapawis ka dyan, dapat na-enjoy mo din yung fruit of your labor. Okay? Nakita ko kasi dito na lahat na lang binibigay mo sa kanila, lahat na lang inuubos mo doon to the point na wala ka nang binibigay sa sarili mo. Lagi mo daw isipin ang sarili mong kaligayahan. Okay? Para hindi mo maramdaman na nauubos ang oras mo, nauupos ka, na-burnout ka, nawawalan ka ng gana. Para hindi ka mawalan ng gana, isali mo yung kaligayahan mo dyan. Okay? Nine of Pentacles, the Six of Wands. Yes. Six of Wands, sabi dito, in the path of success. Kung gusto mo talaga magtagumpay, isama mo ang kaligayahan mo. Example, ikaw ang laging breadwinner ng pamilya. Kada sweldo, binibigay mo sa kanila lahat. Lahat. Wala kang tinitira para sa sarili mo. Kaya minsan naramdaman mo, pagod na ako, hindi na ako masaya, wala na akong gana. Kasi nga, hindi mo sinasama sarili mo. So next time, kung talagang gusto mo magtagumpay sa buhay at maabot yung talagang rurok ng goal na gusto mo, i-enjoy mo yung buhay mo. Pag sumisweldo ka, magtabi ka for yourself. Bumili ka ng makeup, bumili ka ng sapatos, para nakikita mo na pupundar mo yung pinaghihirapan mo at maramdaman mo na may pinapatunguhan yung pagsusumikap. Because your success comes with happiness and luxury and fulfillment sa buhay mo, talagang mananamnam mo yung pinagsumikapan mo. Okay? Tandaan mo yan. In your fortune, you have the answers are within. Yes, kung ngayon gulong-gulo ka, litong-lito ka sa mga stagnancy, sa mga pagbabagong gusto mong i-implement, yung sagot daw nasa puso mo lamang. So, ask yourself, i-comment mo nga Scorpio sa baba, i-practice na natin to sa comment section. Isulat mo dyan, ano ba talaga yung gustong-gusto ng puso mo? Yung hinahanap mo talaga na pangarap mo, yung hindi ka mahihiyang habulin. Halimbawa, pangarap ko maging Zumba instructor. Pangarap ko makabili ng lupa para taniman ng, halimbawa, sunflower. O kaya pangarap ko magkaroon ng farm para magkaroon ng maraming kambing. So, ano yung mga pangarap talaga? So, the answers are within. Isulat mo yan sa baba. Mali mo mag-manifest, di ba? Once you write that down, mag-manifest yan. Impasse, reflect, and redirect your energy. Yes, kapag daw merong hindi gumagana, huwag ka magstay dyan. Huwag ka mag-feel stagnant dyan. Umalap ka ng paraan para matumbok mo yung goal mo. Huwag mo hayaan na stuck ka o nakalubog ka sa kumunoy na yan. Lagi ka makakahanap ng paraan. Okay? In your fortune, you have the Empress card. Kitang-kita ko rito yung pagmamahal mo sa sarili mo. Some of you, parang magkaka-parlor, bibili ng sapatos, magkapaganda, mag-diet na, kakain na ng tama, mag-exercise. It's all about you giving yourself that self-love.
Self-love, self-care. Okay? So congrats po. Nasa fortune mo yan. So i-like mo tong video na to activate that. Giving yourself the happiness and love this week. Nakita ko rin dito for some Scorpio, meron kang kine-create, especially here, in your core energy, meron kang kine-create, binubuo, nililikha, and then boom, ito yon with the Empress card, mabubuo na yan. Maipapanganak mo yan. So congrats po. Kung meron po kayo inaasikaso ng mga papeles, dokumento, nilalakad ng mga agreement or negotiation with a client, meron kang binibenta, meron kang binibili, makakaasa ka, mabubuo na yan. Matatapos din yan at mag-go on in your favor yung outcome. So congrats po. Okay? Clarify natin. I-like mo itong video na to ha para ma-activate yung creation card mo para mabuo na yung binubuo mo this time. Para matapos na at magkaroon na ng magandang bunga. Okay? Empress card, the King of Wands. So, binalik din tayo dito. King of Wands is a card of really passion. Nakita ko rito na huwag mong hayaang lumaylay ang passion mo o pag-ibig mo sa mga kine-create mo kasi darating na siya. So, here nakita ko na your spirit cards are telling you that as long as kumakapit ka doon sa ginagawa mo, it will happen for you. Kung malinaw sa isip mo, na-review mo na ito yung gusto ko, ito yung ma-create ko, ito yung makukuha ko na pera or sagot or resulta, makukuha mo siya. Okay? It will come in your reality. So, congrats po. In your divine messages, you have a win-win outcome is forecast. Wow, panalo ka dito. A win-win outcome is forecast. Luck is on your side. Wow, napakaswerte mo daw this time. Talagang panalong-panalo ka. In your divine messages, tapangan mo naman ang sarili mo. Sabi ko nga sa inyo, swerte ka this time. May panalo ka. So, be confident with yourself. Okay? Huwag mo laging isipin yung sasabihin ng ibang tao. Yun ang mali sa'yo eh. Iniisip mo na, ay baka mapahiya ako, ay baka husgahan ako, ay baka matahin ako doon. So, lagi mo isipin, ano naman? Basta mahal mo ang sarili mo, tanggap mo ang sarili mo, hindi ka madaling maapakan nino man. If you could really trust and believe in yourself, walang kahit na sino man ang pwedeng mang-down sa'yo. Ngayon, sabi dito, learn to have fun, enjoy your life. If you truly accept who you are, kahit anong gawin mo, masaya ka. Okay? Be positive ha. Kung anong gagawin mo ngayon, maging positibo ka lang na makukuha mo siya at magagawa mo siya. You're charming, you're beautiful, you're attractive. Kitang-kita ko na kaya mo i-magnet lahat ng mga bagay na gusto mo makuha. Kaya importante, be confident. And also, magkaroon ka ng self-esteem. Okay? Queen of Wands, the Fool card. Especially daw sa mga bagay na sisimulan mo. Meron kang gustong i-try, meron kang gustong ihakbang, meron kang gustong buuin, sabi mo, gusto ko i-try yan, gusto ko subukan yun, gusto ko pumunta doon. Pero magagawa mo lang daw yan kung confident ka at may tiwala ka sa skills mo. Kung meron kang tiwala sa skills, maning-mani lang yan, kayang-kaya mo itulay yan. Okay? Tandaan mo to. Your outcome, yan, but first, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have pineapple, reconciliation, meron daw pagbabati o pag-aayos tungkol sa mga bagay-bagay sa buhay mo. Sabi ko nga sa'yo, lumapit ka lang sa pamilya para magkaroon ka ng moral support, magkaroon ka ng pagmamahal, no? A reconciliation is really you reconciling the fact at harapin yung katotohanan. Younger man, meron daw nakababatang lalaki sa buhay mo, pwedeng anak, pamangkin, or younger na co-worker. May concern daw sa kanya, pag-usapan ninyo yan. Okay? Another message, you have April. Baka po may birthday sa inyo sa April, ibig sabihin family member, baka kapatid o kaibigan o special occasion, baka anniversary. Kung wala naman po, ibig sabihin meron kayong milestone sa April. Wall, misunderstanding. Yes, meron mga misunderstanding o hindi pagkakaunawan with someone. Maging matapang ka na harapin na yan, plansyahin na, at magkaroon na ng pag-aayos, pagbabate. Okay? Para magkaroon ka ng peaceful here with the Temperance card, magkaroon ka ng peace, harmony, quiet time in your life. Kung may gusot, plansyahin. Ang outcome of Scorpio for October 20 to 26, you have, wow, the World card. Completion, accomplishment, success. Talaga namang yung nilalakad mo na gusto mong buuin, gusto mong iproseso, ito yun. Na-create mo and then, boom, success ka this time. Nakikita ko na matatapos mo na yan, mabubuo mo na, makukompleto mo na, at papasok ka na sa next level ng ginagawa mo. So congrats po. Some of you, nakikita ko diploma, permit, certificate, approval. Nakikita ko rin dito parang entrance exam or licensure exam. Talagang matagumpay ka dito at papasok ka na sa next level ng buhay mo. Sabi ko nga sa inyo, parang new position talaga eh. Parang
Meron ka aim na bagong leadership role, parang ganon. But for some, kita ko talaga dito, tapos na yung cycle ng isang bagay at ready ka na sa bagong aspeto ng buhay mo. Congrats, and good luck po sa mga bagong gagawin mo. The World card, the Judgment card, yes. Talagang new life ito, new beginning. Parang ikaw to, bumangon ka sa pagkatulog mo, bumangon ka na parang, yes, nakita ko na yung destiny o landas na gustong ipagawa sa akin ni Archangel Michael, sa kaning Archangel Michael Raphael, no? And Archangel, ano ba isa? Raphael, Michael, and Gabriel. Yan. Archangel Gabriel ito, giving you the sign. Siguro makita kayo ng mga malinaw ang panaginip mo, o kaya angel number signs, ng mga 111, 1111, or 777, mga ganyan. O kaya mga quotes sa Facebook, o kaya mga kanta na parang sobrang naapektuhan ka at napaisip ka. So, ginigising ang diwa mo ni Archangel Gabriel here, telling you na panahon na para magsimula ka ng new beginning sa life mo. And kitang-kita ko yung pagbangon mo, new life, new world ito, no? Some of you are traveling, some of you are magka-transfer ka from one job to the other, or one place to the other. Bagong buhay ito, bagong simula, kaya yakapin mo. Gising-gising, bangon, aksyonan, move forward. Okay? Scorpio, ito po ang inyong October 20 to 26. Sa po kayo nakaresonate, sa po kayo nakarelate, comment down below. Thank you again for watching hanggang dulo, Scorpio. I love you. This has been James of James Sarah PH. God bless everybody.